Ayun mga kasigma. So, ngayon gagawin natin yung etong gas gauge kasi ng digital panel natin is hindi the same dun sa may stock panel natin. Kasi yung sa may stock panel, yung empty bar tsaka 1 bar is 1 bar lang siya. Yun nga, yung sa stock panel. Ngayon dito sa digital, yung empty bar saka yung paubos na gas is eto nag-blink. Ngayon dahil sanay na tayo dun sa may stock speedometer. Ngayon gagayahin natin sa stock speedometer dito sa may digital panel. Ngayon i-eliminate natin yung nagble-blink na to. Gagawin natin yung 1 bar na nagble-blink. Gagawin natin, i-adjust natin yung floater ng ating tangke. Kaya ayan, tinanggal ko ni tangke ko, inilis ko na rin yung mga bolt para maalis natin to. Ito yung floater ng tangke natin. Ito yung nagre-read kung gaano karami pa yung gas na meron sa ating tangke. Ngayon, yung idea niyan, i-modify na, i-adjust natin to na reading niya sa empty is 1 bar doon. Ibig sabihin, ito yung rod na yan, i-yuyuko natin na konti hanggang sa walang laman pero 1 bar yung reading doon. So, balikan ko kayo. So ayan mga kasigma, na bend ko na siya ng konti. Ayan, siguro mga ilang degree din to. Kung ito yung degree natin, ito yung 0, ito yung 190, siguro ito mga 35. Mula dito 0, negative 35 degrees. Ayan. Subukan natin kung mag-iiba yung reading. Ayan, so as you can see, napasobra yung bend natin. So balik natin, then i-straight natin siya ng konti hanggang makuha natin yung 1 bar. Ayan, so masyadong yung kuto na i-straight lang natin ito ng konti gamit din yung plies. Ayan, so ito, paano ba ganun? Yan. Ayan, siguro mga ano yan. Kung ito yung 0, ito yung 90, siguro ito mga 25 degrees negative. Tignan natin. So ayan, 2 bar. Kung gusto natin 1 bar, straight pa natin ng konti. So ayan, straight lang natin ng konti. Sobrang saya lang kasi dito tayo sa may bandang nag-adjust. So kaya masela ng konti. Straight natin ng konti hanggang makuha natin yung 5. Konti pa, yung medyo straight. Ayan, medyo hindi halata. Pero kasi, ang titignan dyan, ito mukha siyang hindi halata, pero dito, mataas na i-ano niyan, na i-adjust. Ganyan lang, konti lang bigyan lang natin ng konting lukot. Dapat pag ganyan dati yan. Ngayon, medyo nakababa na siya ng konti. Tingnan natin kung 1 bar na lang. Ayan, no, successful yung ginawa natin. Walang laman yung tangke, pero 1 bar. Katulad no sa stock reading ng panel natin. Sa stock reading natin, yung empty niya, empty gas, 1 bar. Ngayon, ginawa natin dito sa digital panel. Dati, buong yan, nagble-blink kapag malapit na maubos or ubos na yung gas. Ngayon, ginawa natin, 1 bar na lang. In-adjust natin yung floater, binaluktot lang natin ng sobrang kaunti lang. Parang trial and error lang talaga, tansyahan. So ngayon, hindi na tayo malilito kung paubos na ba yung gas natin or hindi. Ngayon, pakita ko sa iyo kung gaano ka laki yung binend ko sa floater natin. So ayun, ito yung floater natin. Yan. Ito lang yung na-bend niya kaunti. Ipantay natin na 90 degrees yung
initial, tas yung pababa niya, ayan, ganyan yung naging, dati ganyan yan eh. Ayan, dati ganyan. Ngayon, naging ganyan na siya. Bumaba siya ng konti. Yan. So, pwede kayo mag-DIY nito kung gusto niyo ng stock reading. Pero yung dating reading naman niya, okay lang. Kung okay na sa inyo yun, gumagana naman yung gas gauge yan. Pero kung gusto niyo ng stock reading, kailangan niyo i-bend na konti itong floater natin. Dati ganyan, 90 degrees. Ngayon, bumaba siya ng kaunti. Ganyan. Yan, share ko lang. Ngayon, update ko lang din kayo sa mga gumamit ng digital panel ko na ni-rewire and kinalibrate. Yung ibang user, okay naman yung speedometer nila, gumagana yung sa may reader nila. Pero yung iba, may mga ilan na mga lumang model na parang hindi compatible yung sensor nila dito sa digital panel. So ngayon, nagto-troubleshoot ako. Sinusubukan ko mag-direct connection. Gumagana naman siya. Then pinapasubok sa mga gumamit. Tingnan natin kung ano pwedeng gawin. It's either gagamit sila ng yung dinagdag kong speedometer, yung magnet type, or kailangan nating maghanap ng kaparehas nito na magiging compatible dito. So update ko lang kaya.